Bongbong Marcos inutos ang agarang pag-aresto kina Saldico at 17 individual ng DPWH at Sunwest Corp. Martin Romualdez kasama kaya dito? Tito Soto magiging presidente? Political analyst Tikia sinupalpal si Palace Press Officer Castro. Lahat yan pag-uusapan natin. Hello pala sa lahat, kakampi ako ng Tama at Inaapi, kaya kung bago ka lang sa channel na to at tulad ko na suportado ang Tama, tara magtulungan tayo kabayan. Political analyst Tikia question ang kredibilidad ni Palace Press Officer Castro. Naniniwala ang political analyst na si Malu Tikia na hindi kagalang-galang bilang Palace Press Officer si Attorney Claire Castro. Ayon kay Tikia, magaling lamang umano si Castro sa hindi pagpapakita ng respeto sa kapwa. Nagpahayag si Tikia ng pag-alala tungkol sa imahe ng institusyon ng pagkapangulo. Wika ni Tikia, ang tanong ko sa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan kasi hindi lang kayo ang mag-o-occupy niyan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Dagdag pa niya, anong ipapasa nyo kung ang institusyon ay sira dahil kay Claire Castro? Matatanda ang nagkainitan sina Tikia at Castro sa national television. Boom! Basag siya no kay Tikia. Tama nga naman, dalhin mo siya sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo sa bastusan, andoon siya. Yan po ay ayon dito sa isang article na binabasa natin. Samantalang payag ba kayo na maging presidente si Tito Soto? Kung sakaling magbitiw daw si BP Sara Duterte at PBBM, ang gagawin presidente ay walang iba kundi si Tito Soto. Yan po ay ayon kay Ramon Tulfo. Pabor ba kayo sa gagawing ito? Pabor ang kolumnista na si Ramon Tulfo na gawing caretaker ng gobyerno si Senate President Tito Soto kung sakali daw po na magbitiw sa pwesto sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, sapat ang kwalifikasyon ni Tito Soto para pamunuan daw ang buong Pilipinas. Sabi po ni Tulfo, si Tito ay matinong tao. Akala lang natin komedyante yan. Dagdag pa niya, si Tito classmate ko yan sa letran eh. He graduated, pinakabata sa amin dahil 2 beses siyang nag-accelerate. Matalino si Tito, kaya lang siguro yung imahe niya na napo-project ay dahil lang doon sa may TV show sila sa School Bukol. Wala pang tugon si Tito Soto kung bukas ba siya na maging caretaker po ng gobyerno. Kayo ba mga kababayan? Payag ba kayo na siya po ang pumalit sa pagkapangulo kung sakali nga pong magbitiw si BP Sara at itong si PBBM? Please comment down below. Samantalang inanunsyo po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang agarang pag-aresto kina dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at 17 individual mula sa Department of Public Works and Highway or DPWH at Sunwest Corporation na sangkot sa maanualyang flood control project sa Oriental Mindoro. Pero ang tanong sa 17 na nakasulat doon sa ipinakita po ni Bongbong Marcos, kasali ba dito si Martin Romualdez? So sabi muna dito, may warrant to arrest na laban kay Saldico at 17 na iba pa mula po sa DPWH at Sunwest Corporation. Kaya sa ating law enforcement agencies, wag na nating patagalin pa. Arestuhin na ninyo sila. Siguraduhing maisasagawa ito ng mabilis at tama. Gumugulong na ang hustisya, saad nito sa isang Facebook post. Matatanda ang nakapaghain na po ng mga kasong graft at malversation ng Ombudsman sa Sandigang Bayan nitong Martes, November 18, 2025. So, ang Sandigang Bayan issue hold departure order, warrant of arrest versus ex-Ako Bicol Party List and syempre, yung 17 na individual para yan sa substandard flood control project and Oriental Mindoro na nagkakalaga ng 289 million. So sino-sino yung
17 individual na yon na pinapa-aresto na. So, nangunguna po dyan si Elizalde Saldico Salcedo ko. At hinanap ko nga po dito sa 17 personalidad na ito ang pinapa-aresto, wala po dito si Martin Romualdez. Kung inyong matatandaan, isa po si Martin Romualdez na lumutang yung kanyang pangalan. Pero bakit wala siya dito? Akala ko ba walang sinisino? Akala ko ba walang pinsan-pinsan? Pero bakit wala dito si Martin Romualdez? So yan po yung hinahanap ng mga kababayan natin, yung pangalan po ni Martin Romualdez. Bakit wala daw sa dapat ipaaresto kasama nitong 17 individual na dapat ay arestuhin? Kasi kahit isa-isahin ko po itong mga nakasulat na to na pangalan, wala talaga si Martin Romualdez. Tinitingnan ko baka malabo lang yung mata ko, pero wala talaga wala talagang Martin Romualdez dito. Nasaan yung pinsan niya? Kasi yung sumunod kay Elizalde ko, si Gerald Pacanyan, Jenny Ryan Alurin Altea, Ruben de los Santos Jr., Dominic Gregorio. Ayan lang po. Wala po talagang Martin Romualdez dito, mga kababayan. So sana maging transparent sila, 'di ba? Walang pinsan-pinsan dito. Kung may mga kasalanan, dapat isama 'yan. 'Di ba? Para magtiwala po ang taong bayan. Kasi kung meron tayong pinapaboran, hindi na tayo pagkakatiwalaan pa ng taong bayan. Kaya kung inyong mapapansin, ang dami pong nagrarally, ang dami pong nagrereklamo, kasi hindi matapos-tapos yung corruption dito sa ating bansa. Tapos, pinalalabas nila na yung administrasyon daw ni Duterte, yun yung pinakamataas yung corruption. Eto, naglabas po ang bilyonaryo ng survey. Yung administrasyon ni PBBM ang merong pinakamataas na corruption. 84% lang naman nangunguna sa korupsyon ayon sa survey itong Marcos administration. Pumangalawa itong Estrada, 63% to 77%. At sinundan ito ni Arroyo na may 60% to 67%. Sumunod si Aquino III, 43% to 56%. At ang may mababang korupsyon, walang iba kundi yung itinuturo nila na korap daw. Duterte administration, merong 41% to 45%. Takot kasi silang mangurakot nung time na nakaupo po si Duterte. Ngayon kasi super talamak yung corruption, 'di ba? Tapos ituturo nila yung past administration na corrupt daw. Just me, Marimar, eto nga po. 84% of Mega Manila say there's a lot of corruption. Dito yan sa kasalukuyang administrasyon. At least nung time na umupo po si Duterte, nabawasan yung corruption na lessen. Although yung corruption, hindi naman talaga yan matatanggal, 'di ba? Pero at least na lessen. Unlike ngayon, na Diyos ko, doble po. Doble yung itinaas, 'di ba? Grabe, garapalan na po talaga yung pangungurakot dito sa ating bansa. At ang kawawa, di tayong mga Pilipino. So ano po ang masasabi ninyo dito, mga kababayan? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.